20 taon ako ninirahan sa San Diego. Ngunit, na ako'y mapalitan, ilan na naghatid sa akin. May kinalaman po ba ito sa tabako? Di tama ang reforma ng ministro. Totoo po bang mangmang ang mga Pilipino kaya mahina ang pag-ulag? Tangin niyo si Ginoong Laro. Nasa bahay po tayo ng isang Indyo. Si Kapitan Tiago ay hindi karaniwang Indio. Hindi ba kayo nasiyahan sa inyong paninirahan? Hindi! May niyo pa ba? Ang mga pare ba'y may kalayaan? Kung ipakuha ng kura ang bangkay ng Irihe, walang dapat makialam. Ang general ay may kapangyarihan. Kung noon ito, naparusahan na siya. Tumigil kayo. Makakarating ito sa general. Huwag na natin yung pagtalunan ito. Kung nakabuti ang... Ano nakabubuti? May namawala sa akin. Ano ang masasabi mo sa may-ari ng bahay? Hindi ko siya kilala. Di na kailangan. Mabuti na si Kapitan Tiago. Handa ng hapunan. Buenos noches amigos at sa mga kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng ama, Padre Damaso, patawarin mo ako sa aking pagkawalang galang. Hindi ka nagkakamali. Ako si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ako naging matalik na kaibigan sa inyong ama. Nagpapasalamat ako talaga ang loob ng dating kura sa akin. Perdon, Senor. Sinasariwa ko lamang ang mga alaala ng aking kabataan nang kayo'y madalas na magtungo sa aming tahanan upang makisalo sa aming hapunan. Naway ipagpaumanhin ninyo ako. Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikawas nito. Nagawa kang lustayan ng iyong yaman para lamang diyan? Wala ka na ba makitang mas mahalaga? Isa kang bulag kahit ng isang batay alam na yan. Huwag ka munang aalis. Darating pa si Mary Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, may importante pa akong dapat gawin. Oh Maria, naniniwala ko ang iyong doktor ay tama. Ikaw at Isabel ay pupunta doon sa kumbinto para kunin yung mga gamit at magpaalam ka rin sa iyong mga kaibigan. Hindi ka magtatagal doon. Opo, Ama. Tama ka, pinsan ko. Para sa akin, ang San Diego ay mas maganda para kay Maria. At ang bahay doon ay malapit lang para sa kapistahan. Oh, tama. Ako. Oh! Nandito na si Don Crisostomo. Okay naman, ikaw. Okay din. Oh, salamat. Ganyan ang unang pag-ibig. Labis na Anong nangyari sa'yo? nandyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa
Hindi mo ba ako nakakalimutan tuwing may napakasalamuha kang magandang babae sa Europa? May paraan pa ba para makalimot ako? O kailangan ko lang tagapin ang sakit? Naalala mo ba ang gabing iyon? Umiiyak ako sa punto ng ina ko at ikaw ang lumapit. Sinabi mong hindi ako nag-iisa. Simula noon, hindi na kita makalimutan. Ikaw ang naging pag-asa ko. Pero kahit saan ako magpunta, sa alaala, panaginip o ibang lugar, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Sa bawat gabi, parang naririnig ko ang boses mo. Parang nandyan ka pa rin hanggang kailan kita hahanapin. Crispin, bilisan mo. Nahanap ka na. Kuya, hindi ako nagnakaw. Bakit nila ako pinipilit? Tiisin mo lang. Bukas, uuwi tayo kay Inay. Paano kung hindi ako nila pakawalan? Crispin! Bumaba ka! Crispin, mag-ingat ka. Huwag ka sasagot ng mas-mastan. Go. Nasaan ang pera? Wala po. Hindi po ako kumuha. Kuya Basilio! Crispin! Kailangan ko numalis para kay Inay. Ang loob ng tahanan ay madilim. Tanging maliit at kumikislap na lampara lang ang nagbibigay liwanag kay Sisa. Si Sisa ay abalang nag-aayos ng pagkain sa isang mesa na gawa sa kahoy habang iniintay ang kanyang mga minamahal na anak. Nanghihingi siya ng mahinang tugtugin, inayos ang tela sa mesa. Ang kanyang mga mata ay maliwanag sa pag-iisip na makakakain ng buong pagkain ang kanyang mga anak. Mga bata, para kina Crispin at Basilio iyan. Wala sila rito. Kung narito. Wala? Go. Inay! Buksan mo ang pinto! Anak ko, ano nangyari sa ulo mo? Ano nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Ang mga gwardiya sibil, binaril ako. Si Crispin, hindi nasa kumbinto pa rin. Ayaw paalisin. Anak ko! Si Crispin! Si Crispin! Anak ko! Hindi po, Inay. Hindi po. Hindi kita iiwan. At si Crispin, makakauwi rin. Si Crispin okay lang? Pagkawalan na natin. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa birthday. Anong totoong gusto niyo? Tungkol kay Maria Clara at Leonardo. Kailangan kong ipakasal sila po. Maghanda ka may mga bisita mamaya. Opo. Maria, ano nangyari sa'yo? Halika dito. Bakit? Oh, mahal na Birhen. Bakit? Hindi. Maria, tulog ka na ba? Ay, tulog na. Crisostomo? Oo, ako to, si
si Crisostomo, isang kaaway, isang lalaking may lahat ng dalan upang kamuyan. Si Elias ang naligtas sa akin mula sa bilangguan kung saan ako'y tinapon ng aking mga kaibigan. Diyos ang nagpapadala sa iyo upang iligtas ako sa kawalan ng pag-asa. Pakinggan mo ko at saka mo ako husgahan. Hindi ako naparito upang pamagulan ka. Naparito ako upang bigyan ka ng kapayapaan. Ayaw ko ng kapayapaan ka. Ako mismo ang bibigay niyo sa sarili. Hinamak mo ako. Nawalaan mong minahal kita ng tunay sa lahat ng oras. Naintindihan ko na, ngunit pag nalaman mo aking kwento, ang malungkot kong kwento nalaman mo ang pagkasakit. Kaawaan ako at hindi ka nangingiti pa sa aking paghihirap. Hindi mo na ako inayaang mamatay pa sa kamay ng aking mamang na manggagamot. Mas masaya sana tayong dalawa. Ano ang dapat kong gawin? Isa sa kabisyo pa ang aking pag-ibigan ng aking ina. Nangalang akong inaangkat ng ama at ang mabuting pangalan ng aming tunay na ama. Paalam, Maria Clara. Paalam, Ibarra. Alam mo ba, si Crisostomo Ibarra ay namatay na. Anong nangyari sa kanya? Hindi namin alam. Nakita lang siya sa ilog. Sino ako? Sino ako? Anong nangyari sa'yo? Ba't ang lamig ng kamay mo? Putla ka. May sakit ka ba? Ito mo sa akin ng maliit na problema. Kaya nung bata ka to. Mia kayo ha? Nag-away pa kanina na Aris? Huwag mo siyang banggitin! Hindi ngayon! Ayaw mo bang ipakitiwala sa akin yung iyong mga lihim? Ang umiyak ka niyan, iha. Nasasaktan ako sa inyong mga luha. Mahal mo pa rin ba ako? Anak! Kung ganun, ipagtanggol mo ang aking ama at ipahinto ang aming kasal. Crisostomo ay nabubuhay, maaari sana akong ikasal. Ngayon napatay na siya, walang ibang lalaking tumatawag sa aking asawa. Ngayon napatay na siya, pumili ka, kumbento o kamatayan. Ganoon mo ba siya kamahal? Saksiyan di kang lumaki. Walang oras nang lumipas na hindi kita maisip. Pinangarap kita. Ikaw ang aking tanging ligaya. Kung ganun, dahil mahal mo ko, huwag mo akong gawing walang hanggang miserable. Wala na siya. Kaya nais kong maging madre. Maging madre? Madre? Hindi mo alam anak kung gaano ang buhay, ang misteryo nakatago sa likod ng pader ng kumbento. Kumbento o kamatayan? O sige, Maria. Diyos ko. Mahal kong Crisostomo, hindi ko akalain matatanggap mo ang liham na ito. Ngunit kailangan kong ipadala ito. O Ibarra, nagsimula pa lang akong managinip ng pinakamatamis at pinakamalambot na panaginip. Nanasa ako sa iyo at lagi akong nagnanasa para sa iyo, ngunit hindi ako mabuhay ng ganun at tila hindi mabubuhay sa ibang paraan. Ngayon, ako ay nagdadalamhati sa buhay na maaari nating magkasama. Naalala mo ba nung tinanong kita ang nakalimutan mo na ba ako? Kung iisipin, sobrang katangahan ko iyon dahil ngayon ko lang nalaman na sa bawat buhay ay lagi natin mahahanap ang isa't isa. Maring hindi tayo magkasama ngayon, pero siguro sa awa lang ng Diyos sa ibang buhay. Paalam. Maria Clara de los Santos Y. Alba. Ayaw ko ng pera. Go! Buenos noches, amigos. At mga Kongboy. Mga kaibigan. Batang munti sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya. Go! Basta ng ulap sa iyong pagpawid. Korting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay nananaginip. Malami! Mayroong sikretong nasa isip. Mamang sorbetero at tayo'y sumayaw.
sobrang yaman ko. Alam ko ba? Kuya Basilio! Walang dignidad mga tao dito, mga Indio. Oo nga, didilat na eh. Mamang sorbetero, nasa Naara sa akin. Ipawiin mo na. Mamang sorbetero.